Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Sabi dito, ang Panginoon ay nangangaral noon, mga unang panahon, siya ay nagbigay ng mga samples ng pananampalataya. For example, itong isang bata na inaanihan ng masamang espiritu, ang kanyang nanay ay isang hintil. Ano sila? Mga pagano sila. At pinuntahan nila si Jesus Christ. Sabi ng nanay, "Pagaling po ang aking anak. Siya po ay sinasapian ng masamang espiritu." At ang sabi ng Panginoon, "Umuwi ka na sa inyo at ang anak mo ay inalisan na, magaling na, umalis na yung masamang espiritu." So, yung istorya ng nanay na ito ay kahit siya ay hindi Hudyo, siya ay isang hintil, isa siyang pagano. Ngunit lumapit pa rin siya sa Panginoon. Siya pa rin ay nanalangin. Sapagkat noon, pag hindi ka Hudyo, hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo masyadong strict. Masyadong stricto sila, hindi sila nakikipag-usap sa hindi nila kalahi. Ngunit sabi ng Panginoon, kakaiba ang taong ito kahit siya ay hindi Hudyo, siya ay lumalapit sa Panginoon. Siya ay nananampalataya na ang Panginoong Hesus ay pagagalingin yung anak niya. Meron din isa pang istorya, itong centurion, kung saan ito naman ay Romano. Hindi rin to Hudyo. Lumapit siya sa Panginoon sa Matthew chapter 8 verse 8 to 10. Itong istorya, isa-summarize ko na lang. Lumapit siya sa Panginoon, sabi niya, "Panginoong Hesus, hindi po ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. At hindi rin po karapat-dapat na kayo pumunta sa bahay namin." Kasi may sakit yung kanyang alipin eh. Sabi niya, "Dahil kung pupunta po kayo doon, hindi po kayo masasayahan sa bahay ko." Dahil Roman siya eh. Maraming Diyos ang mga Romans, iba ang Diyos ng mga Roman. So sabi niya, "Sabihin niyo na lang po. Alam ko po na pag sinabi niyo na gagaling ang aking alipin, siya ay gagaling." Sabi ng Panginoon, pagulat-gulat, sabi ng Panginoon, kamangha-mangha ang pananampalataya ng centurion na ito. Bagamat hindi siya isang Hudyo, lumapit siya sa akin. At humble siya, nag-humble na, "Hindi po karapat-dapat," pero siya ay humiling. Ang gusto niya mapagaling kasi yung Romano na ito, meron siyang alipin, katulong niya. Siguro mahal na mahal niya yung katulong niya na yun. Kaya sabi niya, "Panginoon, pagalingin niyo yung katulong ko, may sakit." So,